Dahil ipapalabas na nga yung backrooms, gusto ko lang ikwento yung naranasan kong para din ako napunta sa backrooms. Sobrang weird na gabi to ng buhay ko na feeling ko never ko nang may experience. Okay, a few years ago meron akong aso na si Pablo na nagkasakit and panahon nga ito ng pandemic. Yung panahon na malapit na nga mag-start yung lockdown and may curfew na and bawal na nga lumabas tuwing gabi. Around 12 or 1 a.m. biglaang nanghina at hindi na nga makagalaw yung aso ko, so ako syempre gusto ko siyang madala agad sa vet. Syempre mahalaga yung oras, lalo na nga kung 50-50 na nga yung aso. So ayun nga, gusto ko na nga siya agad na madala sa veterinaryo. Nag-search ako ng bukas na veterinaryo malapit nga dito sa amin and halos lahat nga sarado maliban sa isang vet. Kaso ayun nga, malayo-layo nga ito sa amin na parang around 10 or 20 kilometers ata. Ang problema pa dito, hindi pa ako marunong mag-grab during this time and pagkakaalala ko, bawal din atang bumiyahe yung mga grab nung panahon na to kasi nga, nagsisimula na nga yung pandemic eh. Wala din naman akong motor, sasakyan, or kilalang may sasakyan. So ako iniisip ko, paano ko madadala yung aso ko sa veterinaryo na malayo-layo? Dagdag mo pa ngang bawal lumabas during this time. So paano na? Dito nag-decide ako na mag-bike na nga lang kahit nga sira yung bike ko. So inayos ko siya na mabilisan. Kaya ko nga si Pablo doon sa harapan ng bike na para bang siya si E.T. doon sa sinayon eh. So eto na nga, kinakabahan akong lumabas noong una kasi nga, baka ma-hold up ako or whatsoever kasi maraming hold upper dito sa amin eh. As natatakot din ako na maharang or mahuli since bawal ngang lumabas pero sabi ko na lang, sige na, let's fucking go. Ayun na nga, dito na nga ako nag-start mag-bike and noong una okay pa eh. Pero maya-maya, dito ko na nga naramdaman yung parang mala backrooms na feeling. Bang nagbabike ako doon sa labas, sobrang grabe yung katahimikan. As in wala akong halos nakitang isang tao. As in kahit saan, kahit doon sa mga iskinita, kahit doon sa kalsadang malaki, wala akong nakitang mga motor, mga sasakyan, kahit nga pulubi wala eh. Para siyang mala backrooms kasi sobrang open and wide nga ng lugar, nasasanay na nga akong sobrang daming tao doon. Pero ayun nga, sa gabi na yon, wala ngang ni isang tao. Tipin mo isang buong kalsada para sa'yo lang, tapos nakabike lang ako. Mailaw naman kahit papaano pero ayun nga, may mga parts na madilim and nakakatakot ng daanan. Kaya sobrang sakit ng tuhod ko kasi nga hindi ako humihinto sa pagbabike eh. Kasi para sa akin, same as hiking, kapag huminto ka sa paglalakad, mas lalo kang mapapagod eh. Might as well, tuloy-tuloy mo na lang para isang sakitan lang. So ayun na nga, nagbike ako na nagbike hanggang sa makarating nga ako sa rotonda sa Monumento Caloocan. Tapos dito na nga ako mas nakrepihan kasi nga sobrang lamig nung gabi. Tapos wala ngang katao-tao sa lugar na to. Kung nadadaan kayo dito, kahit gabi or madaling araw, may dumadaan dyan eh. Pero since pandemic nga, may lockdown, ayun nga, walang ni isang tao nga dito. Ang weird pa dito, nag-e-expect ako na maraming nagbabantay or mga police checkpoint, pero wala akong nakita ni isa. Wala akong nakasalubong, so it's kinda weird diba? Pero sa bagay, swerte ko din kasi nga, kung nagkataon, baka nahuli pa ako. Hindi pa naman ako mahilig magmask kasi nga sinisipon ako or madali akong matching kapag nagsusuot ako ng face mask eh. Paglagpas ko sa rotonda ng Monumento Caloocan, dito na nga ako dumire-diretso doon sa mahabang kalsada. Sa EDSA ata yun eh, sa harapan ng MCU. And sobrang weird sa feeling nung dumaan ako dito. Yung EDSA kahit gabi may dumadaan dyan eh. Sa gilid may mga tao, pero that night, walang ni isang tao nga doon. Yung time din na yon, naglolo ko nga rin yung data ng phone ko. Kaya yun, hindi rin nga ako makapag-Google Map. Basta ang alam ko lang yung phone number and sa Muñoz nga yun banda and basta liliko ako doon. So ayun yung checkpoint ko, sa Muñoz. So ito yung isa pang mala backrooms na feeling eh. Mula Monumento hanggang Muñoz, wala akong nakasalubong na kahit isang tao or kahit isang sasakyan. Sobrang dilim pa nga doon sa dinaanan ko na sobrang nakakatakot and nakakakilabot nga kasi baka may mang-hold up sa akin or baka may manghuli nga sa akin kasi nga ako lang yung nasa labas so kitang-kita ako kapag nagbabike ako doon sa gitna. Noong una nga, nasa gilid pa ako nagbabike eh pero nung napansin ko na wala talagang sasakyan na dumadaan, nagpunta ako doon sa gitna tapos nagpapa left and right ako kasi wala namang babangga sa akin eh. Kahit mag-planking, sumayaw ka dyan sa gitna, wala. Wala akong makikitang sasakyan. Ang lawak ng EDSA diba, eh wala pa atang bus carousel nung time na to. Tapos ayun, para akong nasa 28 days later, nung nagising siya, tapos naglalakad siya doon sa London. Ang mala The Walking Dead Rick Grimes na vibe din nung nagising nga siya doon sa ospital and nung nangangabayo nga siya ng mag-isa doon sa highway, papunta nga doon sa city. Sobrang haba nga nung binabike ko, huminto nga ako saglit doon sa may gitna. Tapos tumingin talaga ako 360, sabi ko, wala talagang katao-tao eh no.
I mean, I know na may lockdown and gets ko naman kung bakit walang tao. Pero the fact na walang katao-tao lang ni isa kahit pulube, wala lang, sobrang weird lang. Alam mo yung feeling parang I am legend na akala mo ikaw na yung huling tao sa buong mundo. Kahit sumayaw ka doon sa gitna ng kalsada tapos mag-exercise ka doon, walang babangga talaga sa'yo. Yun na nga a few minutes later, nakarating na nga ako doon sa Muñoz and sobrang dilim dito, legit. Man ko kung may ilaw na ngayon pero dati, sobrang dilim dyan. Parang tambayan niya ng mga magnanakaw, gano'n. Hanggang doon na nga lang yung alam ko na checkpoint ko sa Muñoz. So, syempre, nilabas ko yung phone ko kahit na delikado. Tapos, naghanap muna ako ng ilaw kasi nga, baka ma-hold up ako sa gitna ng kalsada Buti na lang may nakabukas pa atang Mercury or hindi ata bukas, pero bukas yung ilaw nila sa labas. So, doon nga ako muna nagpunta and chinek ko yung phone ko para nga matawagan ko sila. Tawagan ko yung vet and sumagot naman and sinabi nga niya na liliko nga lang daw ako sa may pakanan sa may Muñoz. So yun, pagkanan ko nga doon, nagbike ako ng konti, tuloy-tuloy lang ulit. Ang lakas talaga ng tibok ng puso ko nito kasi nga like I said, walang katao-tao. So kung may mga hold up sa akin doon, wala talagang tutulong sa akin Yun na nga, nagbike na ako ng tuloy-tuloy and maya-maya lang nakarating na nga ako doon sa vet and napagamot ko na nga si Pablo. Na-confine ko nga si Pablo and nagpahinga nga ako saglit tapos maya-maya, ayun. Nagbike na nga rin ako pa uwi. So yun, same feeling ulit na sobrang nawibirduhan ako. Kasi wala kang katao-tao doon sa paligid Sasakyan, walang tao. Tapos dagdag mo pang, nag-aalala nga ako para kay Pablo. Pang pauwi, pahinto-hinto pa nga ako doon sa EDSA. Kasi nga, alam kong rare moment na yun Kasi mukha talaga siyang ghost town. Wala lang akong picture during that time kasi nga hindi ako mahilig magpicture. And also, natatakot nga ako maglabas ng phone. Kasi nga baka mamaya biglang may sumulpot na holdupper or magnanakaw. Tapos ayun, manakawin yung cellphone ko tsaka bike ko. So around 1 or 2 hours later, nakauwi din naman ako and ayun, nagpahinga na nga ako agad. Since sobrang nanginginig nga yung tuhod. Yung time kasi na yon, ang tagal ko nang hindi nagbabike and like I said, inayos ko pa yung bike ko para lang magamit ko. Ayun lang naman, naalala ko lang siya kasi nga magkakaroon nga ng Backrooms na movie and nung time na yon, ganun yung feeling na nararamdaman ko tuwing nanonood ako ng mga Backrooms na short film. Sobrang laki nga ng lugar na hindi siya sa loob ng building and hindi siya office. Pero yung feeling ng Backrooms ng ang laki ng lugar, tapos ang weird ng feeling kasi nga walang katao-tao. Parang gano'n, ang hirap na explain So yun lang naman. Thank you.